Muling tumaas ngayong taon ang bilang ng mga nagpositibo sa HIV/AIDS sa Pilipinas ayon sa pinakabagong datos ng HIV at AIDS Registry. Ang mas nakababahala raw, marami sa kanila, mga bata. Lumalabas din kasi sa pag-aaral na isa sa kada 3 kabataan ngayon sexually active. May report si Michael Fajardo. Sa pinakahuling datos ng AIDS Registry nitong Enero, tumaas ng 24% ang bilang ng positibo sa AIDS mula 182 noong 2013 kumpara sa 224 ngayong taon sa parehong panahon. Pero ang mas nakakaalarma raw ang pagtaas ng kaso ng mga positibo sa HIV na nauuwi sa AIDS sa mga kabataang edad 15 to 24 na halos 30%. Mula Enero hanggang Nobyembre ng nakaraang taon sa kabuuang 4,456 na kaso ng HIV, 1,250 sa kanila, kabataan. Kaya nais amyendahan ng mga HIV Civil Society Organization ang Republic Act 8504 o ang Philippine AIDS Prevention and Control Act. Partikular, ang paghingi ng permiso ng mga menor de edad sa magulang para sumailalim sa HIV test. Dahil karaniwan, pinagmumulan ito ng kahihiyan at habang tumatagal, bumababa ang tsansa para mabuhay ang biktima. Kung ikaw ay makikipag-sex, hindi ka rin magsasalita sa iyong magulang. Ay kung magkasakit ka dahil sa sex, hindi ka rin magsasalita sa magulang. Sino ang pupuntahan mo? Dapat may kakampi ka. At ito po dito sa ating panukalang batas, ito ang pamahalaan po ang magsisilbing kakampi. Payag naman kaya dito ang mga magulang? Pwede naman siguro kasi para sa parang kaligtasan ng nila, ng pangangalaga sa sarili nila. Minor de edad siya eh. Kahit naman sa kailangan may consent ng magulang eh. Hindi pwede siyang mag-decide nang walang consent ng magulang. Kasi advance na yung mga bata ngayon. Kaya yung 17 years, pwede na magpa-check yung kanyan sa doktor na wala ng consent ng magulang. Nahiya. Hindi dapat siya mahiya kasi para sa sigurado niya yun eh. Ayon naman kay Archbishop Emeritus Oscar Cruz, dapat mas tutukan ang dahilan ng pagdami ng HIV cases sa mga bata. Pero giit ni Congressman Rodel Batocabe na nag-aral din daw sa isang Catholic school, mortal sin na may tuturing ang pagipagtalik ng hindi kasal. Abstinence daw ang pinakamainam. Pero Ang problema po, kahit po sinasabihan na pag ikaw ay may mortal sin at namatay ka, nasa impyerno ka, mas gugustuhin ng ibang kabataan na pumunta sa impyerno at makipag-sex. So, ano pong gagawin natin ito? Ito pong mga pumili na makipag-sex. So, dapat sabihan din po natin sila kung ano ang available options nila para maprotektahan ang kanilang sarili. Michael Fahatin, GMA News.